ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Adlaw sang Lunes, Nobyembre 3, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga pangulong dito. 5.5 magnitude nga linog nagluntad subong adlaw Nobyembre 3 pinakalugar sa Western Visayas, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Zamboanga del Sur. Nakabatyag man sang pagtayo. Siyam ka volcanic earthquake na balhag sa Bulkan Canlaon sa sulod sa 24 oras. Pag sa Iloilo, ginahaylo ang pumuluyo sa Western Visayas nga maghanda sa posible epekto sa nagapasulod nga bagyong Tino. Mabaskog nga pag-ulan, lauman, subong adlaw, tubtob sa buwason o sa pag-asa. Philippine Coast Guard ginsuspende ang biyahe sa mga sakayan pandagat sa Iloilo bangod sang bagyong Tino. DSWD Field Office 6 may mga naka-standby na nga masobra 90 million pesos nga valor sang stockpile standby funds. Handa i-augment sa mga LGU nga maapektuhan sang kalamidad. Nagklase sa pila ka mga lugar sa Western Visayas gin-suspender kasunod sang pasulod nga bagyong Tino. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental gintayog sang 5.5 magnitude nga linog sang Nobyembre 3 pila ka lugar sa Western Visayas, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte nakabatyag man sang pagtayog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita ni Marian Ray Serenieta. Gintayog sang 5.5 magnitude nga linog ang Negros Occidental kaagahon sang Lunes, Nobyembre 3. Sadig sa datos ng PHIVOLCS, las 3 sa isa aga, so na-record ang linog nga may epicenter sa kanto ni Negros Occidental. May reported intensities 4 sa kanto ni Negros Occidental, Dumaguete City, kag Sibulan, Negros Oriental. Na-record mo sa PHIVOLCS ang instrumental intensity 3 sa Hordan, Guimaras, Bago City, La Carlota City, kag Sipalay City sa Negros Occidental, intensity 2 sa Malinaw, Aklan, Kulasi, San Jose, Sebaste kag Valderrama sa Antique, Nueva Valencia sa Guimaras, Argao, Cebu, Cebu City, Dipolog City, Liloy, Sindangan, kag Siocon, Zamboanga del Norte, kag Dumingag, Zamboanga del Sur. May araman na record na intensity mo sa Anini, Antique, Hamindan, Rojas City, kag Tapas sa Capiz, sa Lorenzo, Guimaras, Bacolod City sa Negros Occidental, Talibon sa Bohol, Asturias, kag Talisay City, Cebu. Sanig sa PHIVOLCS ang pagtayog ang tectonic in origin kag wala minalauman na damage at pamiara sang aftershocks. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siyam ka volcanic earthquake na balhag sa Bulkan Canlaon sa sulod sa 24 oras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nakabalhon sa siyam ka volcanic earthquake ang PHIVOLCS sa Bulkan Canlaon sa sulod sa 24 oras o kung November 2, 3. Lakip sa na-record ang 4 ka volcanic tremors nga 5-10 ka minuto ang kadugayon, tagaan ang Kakashi Mission event na 4 to 110 minutes naman ang kadugayon.
Nakapagwa sa 1,324 tons per day na sulfur dioxide ang bulkan kag may 400 meters na plume. Nagkapabilis sa alert level 2 ang kanaon pag sa gihapon, ginabawalan ang pagsulod sa 4 km radius permanent danger zone kag ang pagpalupad sa plano manapit sa bulkan. Para sa Batang Pilipinas, Mayor Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag-asa Iloilo ginahaylo ang mga pumuluyo sa Western Visayas na maghanda ka magaligmat sa posible epekto sa bagyong Tino, mabasko ng pag-ulan na eksperensyahan subong adlaw tubtob sa Martes suno sa Pag-asa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Ginahaylo sa Pag-asa Iloilo ang mga pumuluyo sa Western Visayas na maghanda sa posibleng epekto sa bagyo Tino. Ginpahayag ni Charlie Dabra, Water Observer sa Pag-asa Iloilo, na nakasulida sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Domingo Nobyembre 2, pagkumbasihan ng forecast traps ang bagyo, Laki Papanay Island, Negros Island, kag Guimaras sa Malabayan Sini. Apesar nga wala sa direkta nga epekto ang bagyo sa Domingo, ginpahayag ni Dabra nga dapat maghanda na ilabi ang mga nag-istar sa low-lying areas ug mga bukid nga lugar. Ginalauman nga magalandfall ang bagyo sa Eastern Visayas kag mabatsura naman ang mabasog nga pag-ulan sa Nobyembre 3 o Nobyembre 4 sa Panay Island. Pamugyan ni Dabra sa publiko nga mga nabinan tayo sa posible flash flood o landslide kag mag-monitor sa mga weather updates sa Pag-asa. Bauman nga magwa sa par ang bagyo sa Webes o Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, temporaryo maging suspinde sa Coast Guard Station ni Iloilo pila ka biyahe sa sakayan pandagat sa probinsya matapos ang paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pila ka porsyon sang Iloilo bangod sa bagyong Tino. Suspendido ang biyahe sa mga sakayan pandagat sa Iloilo City, Oton, Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Concepcion, Ahoy, Barotac Viejo, Banate, Anilaw, Barotac Nuevo, Liganes, kag Dumangas. Ginapanawagan naman sa Philippine Coast Guard paagi kay Commander Richard Gura sa mga mangingisda kag mga pumuluyo sa baybayon nga hindi anay magpangisda o kung maglakat sa dagat samtang malain ang tiyempo. Ginahinyo man sang Coast Guard ang kooperasyon sa publiko ug masiguro ang safety sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ginalauman nga paglabay sa bagyong Tino sa Western Visayas, ginpangunahan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 ang masangkad nga koordinasyon sa pagpanghanda sa mga ahensya ng gobyerno kag mga lokal nga panguluhan sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment scenario building in Manduan ni RDRRMC 6 Chairperson kag Office of the Civil Defense 6 Director Raul Fernandez ang tanan nga local DRRM offices, response agencies kag LGU nga pasangkaron ng mga tikang sa pagpatuman sa preemptive evacuation labi na sa coastal barangay, isla kag mga lugar nga may peligro sa landslide. Lakip man sa direktiba ang pagpreposisyon sang food kag non-food items, pag-standby sang response teams, mobility assets, logistics kag generator sets agad makaresponde kon kinahanglanon. Suno kay Director Fernandez ang madasi nga pagresponde kag maayo nga koordinasyon sang LGU kag mga ahensya mo ang kinahanglan agad malikawan ang kahalitan kag masiguro ang safety sa pumuluyo. Base sa predictive analytics sang DSWD Region 6 kinabanta may arasing 466,000 plus ka pamilya o kung 2.3 million pesos o kung 2.3 million ka mga tao ang posible maapektuhan sang bagyo sa rehiyon. Sunod naman ka sa Mines and Geosciences Bureau, may aras ang 3,227 ka barangay sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kag Guimaras ang posible maapektuhan sa pagbaha kag landslide. Padayon ang koordinasyon sa RDRRMC sa DOST Pag-asa para sa pinakaulihing weather updates ang tanga mga uniform personnel naman kasubong sang PNP, Army, Coast Guard, DFP naka-standby para sa rescue and relief operations. Ipanugyan na naman sang RDRRMC 6 ang publiko nga magpabilin nga alerto, maghanda sang go bags kag magsunod sa mga abiso sang lokal nga panguluhan kung ipatuman ng evacuation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, may naka-standby na nga masobra 90 million pesos nga balor sa stockpile standby funds ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 handa sa anuman nga kalamidad. Sa mga kantidad masobra 99,000 ka family food packs, balor 59 million pesos ang naka-standby sa regional office. Kag masobra 33 mil naman ang ready-to-eat food, balor 2.9 million pesos. Masobra 25 milyones pesos naman sa non-food items, kag 2.7 million pesos nga standby funds. Magluwas sa regional warehouse sa Oton, naka-preposition man sa karon ng family food packs sa 55 ka mga lokal nga panguluhan.
sa bugos nga rehiyon kag may ginapaabot pa nga dugang nga 10,000 ka family food packs ang regional office halin sa DSWD Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Radyo Pilipinas News. Klase sa siyudad sang Iloilo suspendido kasunod sang nagapasulod nga bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Suspendido ang face-to-face klase sa siyudad sa Iloilo Lunes ng Nobyembre 3. Sa anunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya, suspendido ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kung pribado ng mga bulitukuan. Pahayag sa alkalde ang suspensyon sa klase, nagatuloy ang mapasiguro ang safety ng makahanda ang mga estudyante, manunubukang school personnel sa posible epekto sa weather disturbance. Madumduman nga nagsulungan sa par ang Bagyo Tino kag posible mabatsyagan ang madami nga pag-ulan sa Nobyembre 3 kag Nobyembre 4 sa Panay Island, Negros Island kag Guimaras. Panugyan sang alkalde sa mga nagapuyo sa coastal kag low-lying areas nga mag-coordinate sa mga barangay official kag manginhanda sa preemptive evacuation. Dugang manugyan na nayantra niya sa mga vigilante mangmonitor sa operasyon ng water updates kag likawan ang unnecessary travel ilabi na sa mga flood-prone areas. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa isla San Guimaras, 3 adlaw ang suspendido man ang klase sa tanan ng pampubliko kay pribado nga bulutuan. Umpisa Nobyembre 3 tubtob 5 ini ang direktiba nagikan kay Acting Governor Felipe Hilan Nava. Ini ang ginpatuman sunod sa weather bulletin naging pagwasang pag-asa nga ang probinsya maka-eksperyensya sa mabaskog na pagulan, posible pagbaha bangod sa bagyo. Ang suspensyon sa klase ginapatuman na mapasiguro ang safety sa mga estudyante, mga manunudlo o mga school personnel para makapreparar antes pag-abot sa bagyo. Ginpanumdum sa probinsya ang tanan nga Guimaras noon nga magpabilin nga alerto kag mag-monitor sa mga opisyal nga anunsyo gikan sa Pag-asa, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag provincial government. Radyo Pilipinas News. Iban pa nga LGU sa Western Visayas kag Negros Occidental nagdeklara man sang suspensyon sang face-to-face classes bangod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Suspendido ang face-to-face classes sa 27 ka lokal nga panguluhan sa Iloilo sa Lunes, Nobyembre 3. Gibayag ni Leonel Sevilla, Information Officer sa DepEd Iloilo, suspendido ang klase bangod sa posibleng madamong nga pag-ulan dala sa bagyo Tino. Madumduman nga nagpahayag ang Pag-asa Iloilo nga posible maka-eksperyensya ang Panay Island sa madamong nga pag-ulan sa Nobyembre 3 sa 4 dala sa bagyo. Lakin sinasuspende sa in-person classes ang Concepcion, Oton, Balasan, Batad, Lambunaw, Alimadian, San Dionisio, Pavia, Leon, Ahoy, Kalinog, Estancia, Nilasena, Sara, Cabatuan, Anilaw, Carles, Pototan, Tigbawan, Dumangas, Haniway, Barotac Nuevo, Banate, San Joaquin, Igbaras, Dueñas, kag Lemery. Ang suspensyon sa in-person classes ang gindeklara sa local chief executives. Bangod nga wala sa in-person classes, mag-shift sa alternative delivery mode ang mga klase sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa aking paggawa ang official statement, ginanunsyo naman sa tagdumalahan kaupod ng Schools Division of Iloilo nga madayon ang Congressional District Sports Association meet. Subong adlaw Nobyembre 3 ini sa piyak sang pamahog sa nagapasulod nga bagyong Tino. Sa statement, ginsiling sang 5th CDSA nga nagapakigangot sila sa mga otoridad ka nagabantay sa lakat sang panahon agud masiguro ang safety sa mga atleta nga magabuylog sa pahampak. Radyo Pilipinas News. West Visayas State University nagasuspende man sang klase kasunod sang nagapasulod nga bagyo. Radyo Pilipinas Detalye sang balita. Suspendido ang in-person classes sa tanan nga rebel sa West Visayas State University o kung WVSU kag satellite campuses sini sa Lunes, Nobyembre 3. Sa anunsyo sa WVSU, magapalayo naman ang klase pinaagi sa mediated modalities kag ginapanunduman ang faculty members na magsumite sa work accomplishment and attendance reports. Magapalayo naman ang online o mediated learning sa College of Medicine. Ang iba nga program
programs, magapadayon sa related learning experience o kung RLE, lakip ang may clinical duties. Samtang ang lower year students ng College of Dentistry kag College of Nursing na wala sa RLE o kung clinicals ang mag-shift sa mediated instruction. Ang operasyon kag serbisyo sa universidad lakip sa WBSU Medical Center ang magapabili naman nga bukas kag magapadayon. Para sa Bagong Pilipinas, mo Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Antique nagapanganda man kasunod sang pagsulod sang bagyong Tino sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Naghahanda na ang Antique hindi lang sa Bagyo Tino kundi anuman sa posibleng halit na ibilin sini sa probinsya. Ginwarningan sang PDRRMC ang publiko nga magabaskog ang bagyo samtang nagapalapit sa kalupaan sa Western Visayas na posible makatuga naman sa pagbaha, landslide o kung storm surge sa coastal areas. Ginmanduan sa konseho ang mga kabaranggayan nga i-activate ng Emergency Operations Center 24/7 kag magsugod na sa risk assessment. Ang mga panimalay naman ang ginapangabay nga ihanda ang ilang mga puluyan, ipreparar ang go bag, i-relocate ang ilang mga kasapatan kag indi gid magtabok sa suba kung mabaskog o kung madalong ang tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ISUFST nagsuspende man sang klase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Wala sa in-person classes ang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology o kung ISUFIST sa Lunes, Nobyembre 3. Sa anunsyo sa universidad, bangon sa ginalauman ng malaing at tiyempo na sa Bagyo Tino, suspendido ang in-person classes sa Lunes. Panagyan sa ISUFIST sa mga estudyante nga ang tanan nga klase, hiwat ang pinagi sa alternative delivery modality o kung ADM. Binapanugiran naman ang mga faculty kag staff nga magpabilin nga available pinagi sa cellphone kag online, gilayon nga magsabat sa mga komunikasyon kag mag-obserba sa work from home arrangement. Ang ubra naman sa tanan nga mga job order personnel ang suspendido man. Para sa Bagong Pilipinas, mo Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pagi sa Visayas Disaster Resource Center sang 10,000 ka-family food packs sa Western Visayas bilang kabayan sa preparedness measures sa posibleng mangin impact sa bagyong Tino. Nagabiyahe na sa karon ang family food packs halin sa VDRC sa Cebu, padulo sa Nuay Tuway nga preposition site sa Region 6. Agad na pa siguro nga may nakahanda nga bulig sa mga komunidad nga maapektuhan sang weather disturbances. Sa pahayag sa Pag-asa Iloilo, nakasulod ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa Nobyembre 2, kaglauman nga maka-esperyensya sang mabaskog nga pag-ulan sa area sang Panay Island, Negros Island, kag Guimaras sa adlaw sang Lunes kag Martes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Full alert ang Coast Guard District Western Visayas bilang pagpaghanda man sa bagyong Tino sa pagsulod sang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ginalauman nga maapektuhan ang pinakaporsyon sang Western Visayas. Ginpatuman na sa Philippine Coast Guard Western Visayas ang mga preparedness measures agad masiguro ang safety sa mga pumuluyo, mga sakayan kag mga coastal communities. Paagi sa koordinasyon kapag binuligay sa mga istasyon kag substations, padayon ng CGDWV sa pagmonitor sa nakatsang panahon kag kahimtangan sa kadagatan kag sa pagbulig sa lokal nga panguluhan kag iban pang ahensya para madasig ang pagresponde sa kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1,200 ka pesos ka balor sa assistance ginhatag sang DSWD Field Office 6 sa mga napektuhan sang sunog sa Kalaparan, Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Ereniet. Nagpalabot sa assistance sa DSWD Field Office 6 sa mga nasunugan sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Angela Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD 6, gimpahayag niya nga gilayon niya nagpalabot sa bulig ang regional office sa mga nasunugan. Naka-release ang balon masobra sa 31,000 pesos na family food packs, masobra sa 51,000 pesos na bilisang kitchen kits,
kag masobra sa 38,000 pesos na bilis ang sleeping kits ang DSWD6 sa Iloilo City. Madundumaan nga naglutad ang sunog sa Barangay Kalaparan kaagahon sa Oktubre 31 kung sa di-invite tinwalga ka pamilya o kung 91 ka individual ang apektado. As of November 2, may arapas ang 6 ka pamilya o kung 19 ka individual ang nagatinir sa evacuation center. Samtang naghiwat man ang staff sa DSWD6 ang inspeksyon sa open evacuation centers sa Barangay Kalaparan Arevalo agud masiguro ang kaluwasan, kaayuhan kag dignidad sa mga internally displaced persons. Lakip sa inspeksyon ang pag-usisa sa mga kondisyon sa evacuation centers, mga pasilidad sa sanitasyon kag logistical needs. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malinong magmataway ang pag-obserbar sa Tigalalag 2025 sa Bacolod City matapos nga wala sa may na-record nga insidente nga nakatublag sa kahiwatan. Suno sa Bacolod City Police Office matalunsay ang pagbisita sa mga tao sa nagkalain-lain nga sementeryo halin Oktubre 31 tubtob Nobyembre 1 bangod sa epektibong koordinasyon, pagpatuman sa security plan kag kooperasyon sa pumuluyo. Nagbantay ang kapulisan sa mga sementeryo, karsada, mga terminal, agad masiguro ang seguridad sa trapiko kag safety sa publiko. Nakabulig man ang koordinasyon sa BCPO pod sa iban pang ahensya sa gobyerno kag sa lokal nga panguluhan sa Bacolod City. Ginpasalamatan man sa BCPO ang kooperasyon kag disiplina sa pumuluyo nga dakogid nga bagay sa mataway nga pag-obserba sang Tigalalag subong nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Huwag ka sang abo. Sang Nobyembre 2 ang Bulkan Kanlaon sunod sa Pibok sa tabo ang ashing event alas 7:30 sang aga tubtob alas 7:42 sa ginpagwa nga grayish plumes naglabo tubtob 300 meters antes nagpadulong sa nabagatnan nakatungdan. Ginklaro sang Pibok nga yara sa alert level 2 sa gihapon ang Bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Lunes. It's November 3, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Ma'am Felina Sane kag kay Sir Sherwin Marcovia nga gaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong aga diri sa Radyo Pilipinas News. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Ginel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, inorte ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585